stand up. At awitin natin itong sa hymn number hymn number 101. Let's all stand up. Awitin natin ang hymn number 101 at i-request ko ang ating pianist. Okay, Don. Dito at tugtugan mo para tayo ay magawitan ng sabay-sabay. Gusto ko po sa pagkanta natin ito, intindihin ninyo ang mensahe ng awitin. Ang title nito is How Deep the Father's Love for Us. On the first, second, and third stanza, awitin natin kung gaano kalalim, kung gaano kalawak, kung gaano kadakila ang biyaya ng Diyos, pagmamahal ng Diyos para sa atin. Napaka-importanting at katotohanan nito, no? Hindi natin ito pwede ipagpalit sa kahit na anong bagay. Seryosong bagay, isang direktang bagay, kung paano binigay ng Diyos ang kanyang anak para bigyan tayo ng kaligtasan, no? Let's sing on the first stanza, How Deep the Father's Love for Us. On the first stanza, let's sing it all, sing. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He should give His only Son to be our richest treasure. How great the pain of searing loss! The Father turns His face away. Bakit? Ano nakita niya? As wounds which mar the truth, His begotten Son, when His hands to glory. Sabi sa Romans 5:8, when we were yet sinners, Christ died for us. On the second stanza now, behold the man upon the cross. Ito yung ginawa ni Kristo. Ito yung sinabing nung binigay ng Panginoon ang kanyang anak. Ito yung ginawa ni Kristo. On the second stanza now, behold, sing, behold the man upon the cross. That's Christ. I see upon His shoulders. Look at this. Shame I hear by mocking voice. Kasama tayo dyan. Call out upon the scoffers. Bakit? It was my sin that held Him there until it was accomplished. His dying breath has brought me life. And I know that it is finished. Amen. Third stanza now, let's sing this. I will not boast in anything, sing. I will not boast in anything. No gifts, no power, no wisdom, but I will boast. Amen. In what? His death and resurrection. Let's give it our all. What should I gain from His reward? I cannot pay an answer, but this I know it all by heart.
chapter 2, verse 28, yung kanyang mga sugat ang nagpagaling sa atin. Amen? Ganun kadakila ang pagmamahal ng Diyos. Wala tayong pwedeng ipagmayabang. Kung hindi ang ginawa ni Kristo, ang kamatayan niya at ang kanyang pagkabuhay. Bigyan natin kay Pastor. Sa message ngayong hapon. Okay, magandang hapon po. At least ito talaga yung pinaka may dala ng bigat ng simbahang ito sapagkat ito ang mga napipersevere. Okay? Siya ang matibay pagdating sa mga bagay na marami tayong mga gagawin pero mas priority na ang sabi ng Matthew 6:33 ay ano daw? Okay, kaya naman pala hindi natin naintindihan ang Matthew 6:33. Kasi priority pa rin ng karamihang Kristiyano, kahit Kristiyano na, priority nila ang kanilang mga physical na nais mangyari at magawa. So ngayon pong hapon tayo magsitayo at ang ating pag-uusapan, ito ay madalas yun na narinig at ay ginagamit sa mga projects. Okay? Pag may mga projects sa simbahan, ito ang text na dinadala. Alam niyo na kung anong ibig sabihin. So ang title nito ngayong hapon at sa pagbabasa natin tayo po ay magsitayo, basahin natin ang 2 Corinthians 9:6 hanggang 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 verses. Okay? Chapter 9 ng 2 Corinthians, kanina 2 Corinthians 5. Ngayon naman ay 9. Okay? Kanina, ang nakay Kristo na, bagong puso, bagong plano, bagong kaisipan, bagong objective, bagong anong plano mo? So, bago dapat ang nakay Kristo na. Ngayon naman po, ay dito sa chapter 9, verse 6 to 11, tayo po ay magsipagbasa ng salitan. Ako magbabasa, kayo naman ang sasagot. From verse 6 hanggang verse 11. Okay, so ganito po ang verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. 7. Purpose sa puso, okay? Not honesty. Okay, yan po ang totoo doon. Walang pipilitin dito sa ating pagpupunta. Ano man ang bago mong kaisipan, ano man bagong puso mo, anong bagong plano mo, nasa sa iyo. Ano po? Verse 8. And God is able to make all grace abound toward you. Kung bago ang kaisipan mo, ang Diyos ang bahala mag-abound yan. That ye always having all sufficient. Hindi ka magkukulang. In all things may abound to every good work. Next po, verse 9. Verse 10. Now, he that ministereth seed to the sower, both minister bread and pour your food, and multiply your seed sown, increase the fruit of your righteousness. Last verse 11, being which counts it true. Nandun na po yung explanation halos kahit hindi natin expound to. Ang pagtutulong, pag-aambag sa gawain ng Diyos, hindi naman po taling galing ito eh. Gift ng Diyos yan. Pinahiram lang sa tayo. Mga steward tayo eh. Tapos ngayon parang tayo, di, akin to eh. So, tingnan natin po ang liwanag ng Biblia. Dito ay po ang pag-uusapan natin ngayong hapon ay tungkol sa pagkukontribute sa simbahan. Paano ba tayo magkukontribute dito? Paano tayo makakaambag, makakatulong? Ano ba ang pagtutulungan natin? Tayo po ay manalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa pag-aaral na ito. Lord, sana po ay imbes na kami ay hindi paunawa niyo po sa amin ang Banal na Espiritu na hindi po ito sa pagalingan, palakihan, kundi ano po ang purpose ng puso namin na kami ay nakay Kristo na, may bago na kaming mga adhikain, may bagong plano, may bagong gustong gawin, may bagong gustong ipakita sa inyo, Panginoon, na kami bilang katiwala mo, ay maaasahan din po kami, Panginoon. Lord, kayo po ang manguna. Banal na Espiritu, guide us, teach us, and lead us sa pag-aaral na ito. Kayo po maitaas, may pangaral sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. At dito, tingnan po natin dito una, kapag ka sa isang city o isang bayan,
ay hindi nagkaroon ng chaos, nagkaroon kaguluhan. Halimbawa, walang nagtatax doon sa gobyerno. Anong ibibili nila lang panggawa ng kalsada? Pag hindi nagtatax ang mga tao, ano ang maitutulong nila sa munisipyo para magkaroon ng magandang patubig, magandang pakuryente? Siyempre dapat mag-aambag ang mga nasa community para ang bayan ay umunlad. Tama po ba? So kung walang nagbibigay ng tax sa government, hindi gaganda ang patakbo ng gobyerno. Tama? The same with sa church, mga kapatid, paano tayo makakatulong? Hindi po, ang sabi sa binasa natin, hindi ito pwersahan. Depende sa gusto ng puso mo. Yun po ang totoo eh. Ay halimbawa, sabi nung babaeng balo sa Biblia, nung pumasok ang Panginoon at mga disipulo, yung babaeng balo, ay wala na siyang maasahan, wala na siyang asawang lalaki, at doon po sa bayan ng Israel, pag ikaw ay isang balo, ang tawag sa kanila ay wala ng silbi. Ay ang pera ng babaeng baon na ito ay 2 sentimo. Na ito na yung pagkain niya ngayong araw at bukas, alam niyo ang ginawa niya, pagpasok niya sa templo, ihinulog niya lahat. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, tingnan ninyo ang ginawa ng babaeng balo. Yung nag-iisa niyang kukunting kakarampot na pinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Halimbawa, sabihin na natin yung talino niya sa boses, entonado pa, ginamit niya sa Panginoon yun. Nakaambag siya, nakatulong siya sa pagpupuri sa Diyos. Malinaw na po? So yun po ang ating magiging ngayong hapon na dito po sa 2 Corinthians chapter 9 ay kapag chaos, kapag wala ng order, pag walang pulis, walang peace in order po, pag walang lugar ang palengke, kahit saan na lang titinda, magulo. Di ba? Pamili. Kaya nga po ang tawag na pamimili o pamamalingki. Pag sinabi mo, saan ka pupunta? Mamimili. Ibig sabihin, hindi mo papakyawin, kundi mamimili ka. Tama? Tama ba yung gamit ko sa Tagalog? Sino mga major sa Tagalog? Saan ka pupunta? Mamimili. Pala mamamakyaw ka. Mali ang gamit mo, diba? Pag pupunta ka ng palengke, mamimili ka. Hindi ka bibili, ha? Mamimili. Kamatis. Ito gusto ko. Yun po ang mamimili. Diba? So, bakit napunta tayo doon? Ibig sabihin, ang isang lugar, isang organisasyon, o isang grupo, kapag walang order, magulo. Kaya dito po ay mayroon tayong government, mayroong church, mayroong family para doon po magsisimula ang kaayusan ng Panginoon. Tinatag niya yan mula pa doon sa creation. Ano po? So dito ay sa binasa natin sa chapter 9 ng ating text, at least 3 things ang titingnan natin. Una po ay doon sa verse na nabasa natin, ang nakita natin dito kung ating iba-background, bakit po nagkwento ang verse 9 ng ganito, o chapter 9 ng ganito. Ang background po nito ay nasa chapter 8 verse 2 to 5. Balikan natin ang chapter 8 verse 2 to 5. Sabi ng verse 2, okay, mas maganda basahin natin sa Tagalog. Okay, verse 2. Andiyan po ba yung operator natin? Chapter 8 verse 2. Okay, hanggang 5. Anong kinalaman ng topic natin na ito ngayon pang sa hapon? Bakit ito ang nadala? Ito yung grace na binigay ng Diyos sa puso ng isang tao. Alam niyo po yung grasya ng Diyos na ibigay sa puso mo? Dahil na kay Kristo ka na, may bago ka ng pananaw sa puso. Hindi ka na yung puro kapakabig. Kundi kahit wala kang maibibigay, maikukontribute sa pamilya ng Diyos, mayroon kang nais sa puso mo, Lord, binago mo ako. Kahit wala akong pera, yung aking presence, magandang regalo yung para sa iyo dahil natutuwa ako. Binago mo ako, Panginoon. Yan po ang mapapansin natin dito. Chapter 8 verse 2. Kung paano sa matinding, look at this. Itong bayan na ito, itong lugar na ito na sinusulatan ni Pablo, kung paano nagdadanas ng sobrang hirap. Walang mga hanap buhay, may mga problema ang kanilang pamilya, siguro may mga sakit, may panggastos, walang mapagamot, nagpapunta na lang sa albularyo, kasi doon ay mga dahon-dahon pwede na. Tingnan niyo po ninyo, kung paano sa matinding pagsubok ng kapighatian, okay? Ang kasaganaan ng kanilang kagalakan, yun po ang hinahanap ng Diyos. Kahit mayaman ka, kung walang binago sa puso mo, walang kasaganaan sa pagtulong mo, na makatulong ka sa mga taong nangangailangan sa labas, dahil doon sa pagtuturo sa labas, nangangailangan ng pamasahe, kung ikaw lang yung may inaasahan ng Diyos na mayroon ka, tapos yung puso mo walang tamang pagkakakilala sa Diyos, walang tamang pagsunod sa Diyos, walang tamang submission sa Diyos, kahit mayroon ka, hindi mo yan ilalabas. Sapagkat ang sabi dito sa verse 2, mga kapatid,
sa kanilang kagalakan at kanilang labis na kahirapan, nagsasabay ito. Yung galak niya, pero sobrang hirap siya. Ano po ang nangyari? Tingnan niyo po dito. Ay sumagana sa kayamanan ng kanilang, ano daw? Kagandahang loob. Mahirap ka. May problema. Ayon po sa verse 2, okay? Sumagana ang kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Hindi yung mayroon sila. Hindi yung wala sila, kundi yung kanilang puso ang kanilang ginamit upang sila ay makapagbigay kapurihan sa Diyos. Tama po ba? So ito po ang ating titinan ngayong hapon na doon sa kabila nito. Dito natin makikita sa first point nating titingnan na sila po kahit wala, kahit mayroon, dahil ang puso muna nila ang kanilang unang ibinigay sa Diyos. Mayroon man siya sa wala sa bulsa niya, ibinibigay niya ang kanyang full support sa gawain ng Diyos. Yun po ang importante doon. Yun po ang background kung ating titingnan ang chapter 8. Tingnan niyo po ang verse 3 ng chapter 8. Okay, verse 3. Ako ay napakapagpapatunay, sabi ng writer, di ba? Na sila ay kusang ano daw? Hindi po sila grudgingly. Hindi siya, kasi nakakaya kay pastor, saka kanina, natatawa ako doon sa ano ng mga men eh. Kaya wag na natin ano to kasi nakakaya naman. So, nagpapatuloy na sila sa kusang loob nagbigay ayon sa kanilang kakayahan. Eh ano ba naman yung nagbigay siya ng 5 piso? O sabihin natin 50 pesos, para grabe naman yung pastor, 5 piso. 50 pesos naman. Tapos, dahil mayroong halimbawa, mayroong pupunta na tayo sa camp na, December na, camp na. Ang gasolina natin ay kailangan ng 2K para sa gasolina. Sabi, Lord, paano ako makakatulong sa camp namin? Mayroon na po akong 500 na para sa entrance. Paano mo po ako, Panginoon, magagamit? Doon sa kasaganaan ng puso niya, Lord, saan pa ba ako pwede? Baka kailangan nila ng krudo. Kung may gasolinahan ka, di mabigay ka ng gasolina. Di ba? Pero ito po ang tinutukoy sa verse 3, kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang ano daw? Kakayahan. Pastor, wala akong cash. Listen, wala siyang cash. Kaya lang may alaga akong manok. Tataba. Ang ginawa niya, paano ko ito maiko-convert sa tulong sa gawain ng Diyos? Ginawa niya, bilinta niya sa palengke. Binarat pa nga nung bumili, di ba? Kasi may balahibo pa eh. Ay, mura na lang yan. Sige, para. Tapos, dahil wala siyang pera, yung puso niya, Brad, nag-uumapaw. Pag naging kastong manok na ito, itutulong ko ito. Yung po ang ibig sabihin nung sinabihan niya ito, nang sinulat ito ng writer, ang sabi niya, ayon sa kanilang kakayahan, at higit sa kanilang makakaya. So, hindi po yun sa mahirap ka, hindi sa wala ka. Kundi tinitingnan dito ng Diyos yung puso mo na nais mong maging masaya ang iyong Panginoon, nakakatuwang ka doon sa pag-asenso, kung ano man may ginagawa ng Diyos, nakakatuwang ka. Isang araw mayroon po bagang patalastas tungkol doon nung panahon, nung kapanahonan ng mga ninuno natin, yung bahay noon hindi simentado, puro yung kahoy. Kapag ka naglilipat sila ng lugar, anong ginagawa nila? Naglalagay ng kawayan sa ilalim at maraming tao ay nagpapasan. Nakakita na kayo. So hindi na kayo ignorante. Kaya lang doon sa gitna, sa loob, dahil hindi napapansin sa labas, imbes na magpasan siya, nakabitin pala yung isa. Dagdag pala siya sa pagpabigat. Nakukuha ba niya sabihin? Yung iba, kusang loob sila. Sige, ilipat na natin ito. Tulungan natin ang ating kababayan na ilipat doon sa ibang lugar. Pasan sila. Hirap na hirap sila. Samantalang yung isa, nakasabit. Tulong siya naman. Di ba? Mayroon po talaga niyan. Hindi yan maalis. Ako po, nung ako po'y first year college, nagpagawa ako ng bahay. Okay? Mayroon akong natawag kami nasa 35 katao. Lahat yun mason ng kahoy. Alam niyo yung isa, hindi pa nag-extract yung pinaka-foreman, putol na siya ng putol. Kasi nasa isip niya, ilalagay ito doon. Tinanong ko, bakit putol siya ng putol? Oo nga, wala naman sinabi sa kanya. Yung pala ang kanyang isip, total maglalagay naman gano'n. Ang isip naman ng foreman, iba.
So, mayroon din problema sa ganito. Sa dami, although na marami sa loob ng simbahan ay, minsan hindi na nagtatanong, sige na lang siyang gawa. Pero yung po ay ayon sa kanyang, sabi doon ay, ayon sa kanilang kakayahan at higit sa kanilang makakaya. Okay. Ang ginawa namin noon, dahil hindi pa naman nagagawa yung napinutol niya ngayon, inilagay na lang doon sa dapat, total may gagpagamitan, doon na lang siya sa next level. Sa ground, hindi pa siya kailangan. So, nagamit siya doon sa taas. So, minsan-minsan ay may mga nangyayari pong ganito sa loob ng simbahan na may mga taong mabibilis din mag-isip, mabilis ang kanilang respond so sa pangangailangan, mabilis din sila dahil sa kanilang silakbo ng kanilang damdamin na gusto lang mabilis ang gawain at nakakatulong, minsan hindi. Okay, so the same. Mas maganda ay tanungin natin ng Panginoon, Lord, anong kalooban mo dito? So yun po ang mapapansin natin dito na ang background na ito sa binasa natin sa chapter 9 ay nagsimula po dito sa verse o chapter 8 verse 2, 3, verse 4 na po tayo. Okay, verse 4. Sabi yan, ito yung mas matindi at mas mabigat. Na nakikiusap sila sa kabila ng kanilang kahirapan, may kakayahan sila. May nag-uumapaw na puso. Sa kabila nito, wala silang hawak na kahit anuman. Sabi nila, nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi. Di ba? Yung sabi ko sa inyo kanina illustration na iba, hirap na hirap magtulong, yung iba naman ay, okay, okay ba? Sabi ng ibang lengguwahe. Okay siya, nakasabit siya eh. So, natural ito. Sa dami ng mga tao ay hindi na rin po yan mapapansin. Kaya lang, may time na marirealize na rin yung sarili niya na yung iba ay nakakabahagi na sa paglilingkod sa mga banal. Naalala ko tuloy yung isang minsan na sa isang Old Testament sa Bible College ng mga propeta ng Diyos na lahat masipag. Nagkakantaan pa sila habang nagpuputol ng kahoy. Naalala niyo yung preaching ko tungkol dyan. Lahat yung nagpuputol, may palakol sila lahat. Yung isa, napansin niya, sige pa rin siya ampas. Napansin yung iba niya ang kasama, nakaputol na, pauwi na, may dala na. Siya, sige pa rin ampas. Wasiwas din siya ng wasiwas. Maya-maya, napansin siya, wala na pala siyang axe head. Wala na siyang yung bakal na may talas. Ang axe head doon na pinapakita ay wala na yung banal na espiritu sa kanya, sige pa rin naman siya. Akala niya okay pa siya sa Panginoon. Mabuti na lang, nung mapasin niya na wala na siyang axe at hindi na nakaputol, kahoy sa kahoy na, laman sa laman na ang nangyayari sa kanyang buhay Kristiyano, gusto niyang tumulong para makapagtayo doon sa building na gagawin, kaya lang nasa flesh ang kanyang puso. Wala sa tama ang puso niya. Pero sige pa naman siya, nakikita niya, yung iba nag-uuwian na nakatapos, dapat ako ang tagal. Nung mapansin niya, wala pala siyang banal na espiritu, malungkot. Ang ginagawa niya pala, sige pa man siya, tulong, pero wala na sa tamang connection sa Diyos. Kaya laman na ang nangyayari, hindi na po makakaputol pag laman sa laman na. Pag kahoy sa kahoy na, kailangan mo ang talim, ang banal na espiritu na siyang sasama sa lahat mong gagawin. Okay po? So yun po ang nangyari dito na tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Nakikiusap pa sila. Napakarugtib ng kanilang damdamin na sabi nila, wala man ako, mahirap man kami, pero mayroon kami banal na espiritu na siyang gumagatong na makatulong kami sa mga bagay ng gawain ng simbahan. Nakuha na pa? Hindi naman po kailangan na sobrang yaman ang simbahan natin para makapagtapos ng kung ano mga project ninyo. Hindi po. Ang kailangan lang doon ay tamang tuno ng puso natin kung paano tayo aambag sa gawain ng Diyos. Okay po? Next verse, ano na tayo? Verse 5. Okay, last. Sa background ng ating pinag-uusapan. Verse 5. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan. Yun sila nagulat. Abay, nagulat sila. Hindi namin inaasahan ito. Ang sabi doon, kundi binigay muna nila ang kanilang ano daw? Binigay muna ba nila ang kanilang pera? Ano ang kanilang unang binigay? Ang kanilang? Iyon ang kailangan. Kahit anong yaman ng mga miyembro ng isang simbahan, kahit anong mga asset, ability, talent, mayroon ang bawat isa. Kung ang puso nila hindi pa nakasuko, nakasurrender sa otoridad ng Diyos, hindi po mangyayari
ang plano ng bawat isa. Okay po? Napakaganda nito eh. Sabi doon, ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Pag sinabi mong sarili, that is your heart. God looks on the heart. Hindi sa pera mo, hindi sa position mo, hindi sa prestige ng buhay mo magaling ka at nandun ka sa entablado at pinapalakpakan ka. Hindi sa prestige yan eh. Kundi yung puso mo, tinitingnan ng Diyos pagdating sa pagtulong mo sa gawain ng Diyos. Mga estudyante kami, pastor, yes. Pwede kayo mag-pray. O huwag niyong gagawin to, ito'y kwento. Isang pastor ay mayroon siyang member na taga Masbate at pinapa-supplyan ng nanay niya ng every week na konsumo niya dyan sa Bicol University. Nakita niya ang kanyang pastor. Pagdating doon sa offering, ba't ang laki ng in-offering mo? Halika nga dito, ano rin yung bata, natakot. Bakit po, pastor, anong kasalanan ko? Ba't ang laki ng offering mo? Alam ko na ikaw sinusupply ng magulang mo, pinag-aaral ka, ba't ang laki ng offering mo? Eh, pastor, ganito po yan. Yung aking pong pang-merienda, yung aking pangpunta doon sa mga mall, inipon ko po doon sa envelope para makatulong ako sa gawain ng Diyos. Hindi ko po yan kinuha doon sa aking allowance. Eh di ba tayo mga estudyante, may Coke. Magkano ang Coke ngayon? Ha? Wow, alam ni Jacob. Alam na. Mahilig ka pala sa Coke. Hindi daw, di ba? Pastor, paano naman ako? Mauuhaw ako. Eh gusto ko rin minom. Eh di hatiin mo yung 20. 10, di next, di ba 5 araw, meron, di ba? Depende sa puso mo kung paano ka makakatulong sa gawain. Amen? Hindi po dito pilitan. Hindi ito natatargeting ka namin dahil may negosyo ka, hindi yan ganyan. Kundi itong mga taong ito doon sa kabila ng kanilang kahirapan, nagkaroon sila ng pusong talagang nag-uumapaw sa galak. Paano namin gagawin? Paano natin i-convert ang ating galak sa makatulong tayo? Yun po ang katotohanan dito. Well, tatapusin ko ito ng maiksi. Okay? Gawin kong lecture type. Ayoko naman ang preach. Una, di ba, they gave gracefully. Nagbigay sila ng kusang loob, hindi sila napilitan. Nahiya kasi, pastor. Huwag po kayong ganyan mga kapatid, sapagkat bakit po? Once na nagbibigay kayo na napipilitan kayo, asaan yung seed ng Panginoon na binigay sa puso mo? Hindi yun ang nangunguna, kundi laman mo. Hindi kasi nakakaya, bigyan na lang tayo. Hindi po ganyan. Kahit mo yan ilagay doon, baka makadahilan pa yan para di matuloy. Kasi yung mo, puso mo, sa akin na sana yun, naibugay ko pa. So, hindi maganda yon. So, ito po ay, sa Old Testament, kasi ang napagkakausuhan ngayon sa mga simbahan, kahit hindi na po tayo nagpa-practice noon, sapagkat ayaw nga nila eh. O, sige, wag natin pag-usapan yan. Sa Old Testament, ito po ay law o duty nila yan. Kasi batas yun eh. Magbibigay ng ika po. Si Abraham nagbigay kay Melchizedek. O sino pa muna nag-iba? Cain at Abel ay nag-offering din eh. Old Testament, that is law. Batas yun. Pero sa New Testament, kung sa Old Testament ay law o batas, sa palagay nyo sa New Testament ano? Law, si Kristo ay nagmahal sa atin, binigyan tayo ng grasya ng kaligtasan. Kung sa Old Testament ay law, sa New Testament ay love. Kaya pagdating doon, mga kapatid, hindi kayo dapat hindi, depende sa puso mo. Wala ka man maibigay. Hindi naman yun, bali. Kundi nakikita ng Diyos ang puso mo kung paano ka natutuwa, nagagalak, na ikaw ay kasama doon sa simbahan na naggagawa para sa Panginoon. Yun po ang katotohanan dyan eh. Kaya dito po ay, hindi lamang na, ang example nito, doon sa verse 3, di ba, sabi nga doon, na ang kapangyarihan na higit pa sa kanilang makakayanan, piruin mo yun, nag-abound sila doon. Ito lang ang kaya ko. Abanong sila po ay nagnais, Lord, bigyan niyo kami ng kapangyarihan na sobra pa sa inaasahan namin ang aming maigawang tulong. Alam niyo, nagulat si Paul. Wala siyang support, si Pablo nung araw, at papunta sila sa isang lugar, itong mga taong itong nasa kahirapan, ang siyang naasahan ng Diyos para mabigyan siya ng pamasahe or gagamitin siya sa pagsakay ng bangka. Yun po ang nangyari doon sa lugar na yon. Maliban na ito yung example sa chapter 8 verse 3, ito po yung higit pa sa kanilang makakayanan, okay? Ang equality. Ano ba yung equality dito? Pari-parehas eh. Halimbawa, dahil sa sobrang tuwa ng puso ng isang kapatid,
nagbigay siya ng 100 pesos. Ayun naman kabila, yung isang tao naman na mayroon siyang biglang dumating na blessing, sobrang tuwa din ang kanyang puso, nagbigay siya ng 2K. So, sino ba sa kanila nabigatan? Di ba wala? Kasi yung puso nila ang naaasahan, kung ano ang nais nila, yun po ang niluluguran ng Diyos. Kasi yung tuwang-tuwang puso niya na ibinigay niya ito, hindi yung may bracket, hindi naman yun eh. Kundi tinitingnan ng Diyos, ang pusong tuwang-tuwa habang siya ay nakakatulong. Okay? So, next tayo na susunod dito ay, maliban na sila po ay nagbigay ng gracefully, ang nangyari sa mga taong ito, okay? Pakilabas mo ang Psalms 50 verse 10, sila po ay nagbigay ng generously. Generously nagbigay sila. Sabi po doon ng Psalms 50 verse 10, okay? Psalms 50 verse 10. Sapagkat bawat nilalang, sa gubat, ay sa akin, ang hayop sa libong mga burol, sa Diyos yan eh. Ano pa pong mapakatirat? Maliban sa cattle, mga birds. Pero ito po yung mas matindi ang sinasabi sa Haggai chapter 2 verse 8. Haggai chapter 2 verse 8 ay mapapansin nyo doon, ultimo yung mga ginto at pilak. Sa Diyos yan eh. Tapos nung minsan lang tayong nagkaroon ng pagkakataon, patapos tayo niligtas ng Diyos, ay naging na tayong, akin to Panginoon eh. Nakikita ng Diyos ang ating puso. Kahit nung wala ka na, kahit mayroon ka, kung ano ang takbo ng puso mo, yun po ang pagiging liberal ka pagdating sa pagbibigay, sa tulong sa gawain ng Diyos. Hindi ako nagpipreach dito para kung ano man. Nire-remind po natin kasi alam ko talaga October po ito, pero napaaga. Okay? So dito ay mapansin natin na sinabi ng 2 bersikulong ito na hindi po depende na sa iyo ang anumang mayroon ka, kundi ito ay bigay lang. Tayo ay katiwala ng Diyos, so dapat nating ayusin ang pagiging katiwala. Ezekiel chapter 18 verse 4. Okay? Ano bang papansin natin dito? Ano ang mga pag-aari ng Diyos? Okay? Una ay ang ating kaluluwa. Okay? Ezekiel 18 verse 4. 18 verse 4. Ezekiel. Yan. Lahat ng buhay ay kanino? Sa Diyos. Tapos yung mga buhay nga lang natin, magpasalamat ka, Lord, salamat na ako'y buhay pa rin. Ang Diyos ay mas generous kaysa sa atin, pagbibigay. Biruin mo yung sobrang, naalala, pinag-uusapan ng mga men, ang Israel, bakit paulit-ulit sila ay nagkakamali, nakakasala, iiyak sa Diyos. Ang Diyos naman sa awat, grasya niya, magpapadala ng propeta. Tapos yung propeta, thus saith the Lord, magsipagbago, magsisi kayo, magsamba sa Diyos, magsasamba sa Diyos. Habang nagsasamba, makakalimot. Paulit-ulit. Kaya sabi kanina nung nag-usap yung mga men, biruin mo yung 3 araw na papunta doon sa Promised Land, naging ilang taon yon? Biruin mo yon. Ang pinakatawag, doon kami natatawa, alam mo itong mga Israel ay mga steep. Ano yun? Yun, di ba? Titigas ng mga liig at ulo. Pag sinabi kasing stiff neck, ibig sabihin matigas ang ulo. Bakit? Hindi mo di ba? Kaya stiff neck yun eh. Mga kapatid, ito po ang dapat natin tingnan pagdating sa pagbibigay ng generosity, mas generous ang Diyos kaysa sa inyo at sa akin. Bakit? Una, pero ibigay niya yung buhay ng anak niya para sa iyo at para sa akin. Number 1 nila dapat pasalamatan ng Panginoon. Hindi kailangan na mag-bracket kami kung anong bibigay namin sa iyo, kundi ayon sa narapat ng puso namin. Lord, nagpapasalamat ako kahit ako'y walang-wala, pag ako'y dumating, pag may dumating sa akin, eto Panginoon, pasasalamat ko sa iyo. Ganun po ang totoong generosity. Hindi yung pipilitin ka pa. Hindi totoo yun. Kaya sabi po sa inyo dito, at kami rin mga pamilya, kaming pamilya mismo nag-uusap, huwag natin bibigyan ng burden ang tao. Huwag natin bibigyan ng bigat. O ikaw sa'yo, sa project natin, 500 ka, ikaw 1,000 ka. Hindi ganyan dito. Depende sa puso mo yan. Kung gaano mo kakilala ang Diyos, gaano mo siya kamahal, sapagkat ang mas generous magbigay kisa sa sino man, walang iba kundi ang Panginoon na nagbigay sa iyo ng karapatan na maging katiwala, nagbigay sa iyo ng buhay na habang may sakit ka, ay buhay ka pa rin, hindi ka na hospital at walang gastos.
Yun po ang generosity ng Diyos. Kaya dito po ay, ang mga bagay na ito, pagdating, you cannot outgive God. Di nyo matatalo ang Diyos sa pagbibigay, mga kapatid. Di ba? O sabihin pa natin, nabigay ka ng 2 million. Eh, barya lang naman sa iyo yun. Di ba? Pero ang Diyos, ang binigay sa iyo buhay, lakas, pag-iingat, protection, ano pa? Di ba? Provision. Lahat na nandoon ang Diyos eh. Mas grabe ang Diyos pagdating sa pagbibigay sa atin. And last but not the least, number 3. Okay? Ano kaya ang mapapansin natin dito? Ano yung binasa natin? Out of the abundance of their heart. Una, they gave gracefully, they gave generously, and they gave gladly. Nagbigay sila na sobrang tuwa. Alam niyo may mga nagbibigay sa tulong. Magbibigay ng tulong. Dito kasi madalas kami, tapos pag sinilip namin, the same pace. Nabigay kami, konti na. Kasi ang nabiktima dito noon si brother, nung buhay pa si brother Jonathan, sabi nung mama, Sir, papamanila na ako kasi may problema ako. Tapos sana makahingi ako. Binigyan niya 300 kasi noon ang St. Jude ay 280 yata, 280 noon. Medyo mataas na nung 280 kasi nung nag-umpisa ako sa St. Jude sumakay, 80 lang talaga. Nung time na yun, nakaupo si brother Jonathan dyan, ay binigyan niya ng 300. Ito ang problema, mga kapatid. Listen. Pagdukot niya ng 300 niya, sumama yung 20, Angel. Sabi nung mamang humingi, Sir, isama mo na yung 20. Di ba? Kung ikaw yung magbibigay, Brad, magiging generous ka pa kaya? Sabi naman ito, yung pamasahe ko na ito pag-uwi, 300 na binigay ko, hiningi pa yung 20. Di ba? So yung puso, depende sa puso yun eh. So, doon naman sa tumanggap, hindi na siya nakontento, 300. Sobra na siya ng 20. Di ba? 280 lang yung pamasahe noon eh. May ano na siya, di ba? May 20 na nga. Ay dahil sumama yung 20 ni Brother Jonathan, sabi, Sir, sama mo na yung 20. Ibang klase yung experience. Kaya dito po ay, ang expression, okay? They gave gladly. Nung magbigay sila, tuwang-tuwa sila. Bakit? Nakita nila na yung binigyan niya. Okay? Maliban na ito'y magagamit sa gawain ng Diyos, alam niya na siya po ay nagpasalamat sa ginawang grace ng Diyos sa buhay niya. Sino pong magbibigay sa iyo ng puso na magbigay ka ng buong buo? Hindi, wala eh. Minsan pag nagbibigay tayo nga, hinahaplos pa natin yung bye-bye, overtime ko. Parang ganyan pa eh. Para bang utang na loob ng Panginoon, bibigyan mo siya, pinaghirapan mo. Di ba? Napapansin niyo ba yun? Na samantalang nandun siya sa krus, walang sino man lumapit at nag-overnight na bantayan siya doon eh. Lahat ng disciple niya umuwi. Napapansin natin yung mga kapatid. Kaya dito po ay pagdating sa contribution, pagdating sa contributing to the church, dito natin makikita ang ating puso, ang number 1 natin dapat isuko sa Diyos. Paborito ni Padre Raymond na text yung Romans 12:1, di ba? I beseech you therefore, my brethren, by the mercies of God, that present your body. Body includes the heart. Ang puso ang pinagmumula ng lahat. Nung kami nag-devotion doon sa taas noon, pagkatapos nung sabi ng Panginoon na ang puso ang sentro ng buhay, pagdating doon sa susunod na verse, hindi nakakasira sa tao ang pumapasok sa bibig. Tama? O naalala nyo? Ang sumisira sa tao yung lumalabas. Saan ang galing yung lumalabas? Galing sa puso yun eh. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano ang nasa puso mo, sasabihin mo yun eh. Kaya dito pumapansin natin mga kapatid. Okay? Sa pagbibigay ng tulong sa gawain ng Diyos, dapat masaya ka eh. Because ang puso mo, nakikita ng Diyos kung nagbibigay ka ng napipilitan. Okay, sabi baga doon sa ating binasang text sa 9, okay? Pambalikan lang natin. Verse 7, every man according has purpose in his heart. Ano po?
po. Okay. Pakilabas mo daw doon, 9 verse 7. Chapter 9 verse 7, sabi doon, ang bawat isa ay magbibigay ayon sa pinasya ng kanya po. Ibig sabihin, kung pinasya mo yan, dapat hindi ka nabibigatan doon, hindi ka nagsisisi. Kasi pasya ng puso mo yun eh. Ito po ang problema. Maliban yung puso mo wala sa tamang connection sa Diyos, talagang may problema. Pero kung nakatulo sa Diyos ang puso mo, sobrang kagalakan, kaya yung hindi mo kaya, lumagpas pa sa makakayanan ang iyong naitulong. Nakakaintindihan na po tayo. Kanina po sa testimony ni Brother Raymond, ako po ay natuwa sapagkat nasagot ng Panginoon ang prayer ko sa kanyang biyanan. Lord, sabi ko, itas mo ang puso niya na ganun. Alam nyo, iba ang ginawa ng Diyos. Ay natutuwa po ako sa mga may nakasama ko, tinutulungan sila ng Panginoon na maunawaan ang grasya ng Diyos. Minsan may mga dumating sa atin na hindi natin gusto. Lord, hindi itong hiningi ko eh. Ba't itong dumating? Yung pala, sabi ng isang kapatid kanina, sa likod pala noon, nandun pala ang kabutihan ng Diyos. Pero sa harap natin, ayaw natin ito, ba't ito yun? Ayaw ko nito, Lord. Sa kabila pala nung likod ng dulo ng pinadalang yon, nandoon ang blessing ng Diyos. Nakita niyo yun? Kaya huwag nating i-underestimate ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya dito bilang pagtatapos mga kapatid, ang kanilang expression, okay? Kapag tayo nagbibigay, tandaan niyo po ito, which is yan po ang akin talagang ginagawa. Lord, ito ibibigay ko. Ito yung aking pasasalamat. Ito yung aking pasasalamat kung ano ang ginawa mo sa buhay ko. Ito yung Panginoon, salamat po! Hindi ka nagbibigay dahil sa gusto mong impress ang Panginoon, bibigay ko to. Pero gawin mo akong ano sa school, number 1 ha. Hindi ang Diyos nasusuhulan. Lord, bibigay ko to kasi gusto ko ang pamilya ko pagpalain. Hindi ganon. Okay? Tumutulong ka. Nagbibigay ka ng pera sa gawain ng Diyos. Pero sabihin mo ito, Lord, bibigay ko to kasi nagpapasalamat ako sa iyo sa lahat ng ginawa mo sa akin, sa aking family, sa aking ministry. Ito po'y aking pasasalamat. Yan po yung nagbibigay na mula sa puso. Doon ang Diyos nalulugod. Hindi sa laki, sa liit ng iyong inaabot sa gawain. Amen pa ba? Okay, so dito na tayo po sa pang-uli, ayon doon sa verse 8 ng ating chapter 9, verse 8. Balikan natin ang verse 8 ng chapter 9. And God is able. Okay. At kaya, ito na po, tandaan ninyo. At kaya ng Diyos na ano daw? Number 1, kaya ng Diyos na, ito mga kapatid, ang example ko dyan. Farmer ako. Bumili ako ng abono, halagang 1,000 ang isang bag. Yung medisina para spray ang mga insekto, 1,000 na isa. O di magkano na? Maliban pa yung bayan mo sa pagtatanim. Pero kahit ganun kamahal ang ginagamit ko sa aking palayan, wala akong kapangyarihan, hilain ko ang ulap, patapatin ko sa aking palayan para doon siya tumulo. Nakukuha ba natin? Ang Diyos lang ang may kakayahan nito. Kahit anong talino mo, kahit anong galing mo, kahit anong galing mo sa paghawak ng pera, ang Diyos lang ang may karapatan. Look at this, sabi diyan, kaya ng Diyos na ano daw? Pasaganain yung baboy mong ano yan? Ang tawag yun, yung bansot, anong tawag doon? Dito, baktin. Baktin. Kaya nung ang tawag sa amin doon sa lugar namin, pag nakita mga baptist, mga baktin. Ibig sabihin mga bansot, nabiik. Masakit yun doon sa lugar namin. Pero alam nyo, pag ang Diyos, look at this verse. Ano bang sabihin sa atin ng tao? Mga ganyan kayo, sisiraan ka, mamaliitin ka. Sino ba yung kanina? Minamaliit si brother. Minamaliit ka. Ito na po ang solusyon. Kaya ng Diyos yung pagmamaliit nila. Nakikita nila ang pagmamalaki ng Diyos sa iyong buhay. Palalakihin ng Diyos ang anumang mayroon ka. Nagugulat sila. May Diyos nga talaga sila. Diba? Huwag kayo matatakot, wala ka, mayroon ka, depende sa puso mo. Kaya ng Diyos. Pag bawat tulong
mo na inaambag sa gawain ng Diyos, Lord, ito'y aking pasasalamat sa lahat ng ginawa mo sa buhay ko at sa aking mga mahal sa buhay. This is my appreciation. This is my love for you. Kaya dito po dumating, kaya ng Diyos pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat. Okay? Lahat ng bagay ay palagi kayong anong mga bagay yon? Pagdating ng 6 na buwan, pinasasagana ka ng Diyos doon eh. Di ba? Minsan mayroon pa tinatawag doon na sa mga kumpanya, may mga early bird pa yan. Eh, di mo naman kailangan yun, pero binibigay ng Diyos. All. Tapos bigla kang yung kaibigan mo na kaaway mo, biglang lumapit sa'yo, may utang pala siya matagal na. Nakalimutan mo na. Bigla kang binayaran, that's all. Diba? Sabi dito, upang lahat ng bagay ay palagi daw ano? Lahat ng bagay papasaganain dahil doon sa puso mong marunong tumanaw ng pasasalamat sa Diyos. Yun po ang katotohanan. Kaya wag na natin sabihin na, magtahit, hindi. Depende sa puso mo yan kung gaano mo kakilala ang Diyos mo. Sa lahat ng grasyang pinagkaloob sa atin, matuto kang magpasalamat kahit hindi linggo-linggo. Okay? So dito natin titignan mga kapatid. Okay? Ayon sa verse 8, God is able to make all na anumang mayroon ka, pasasaganain niya. Verse 14 ng ating text. Verse 14 na po. Last na po ito. Verse 14. Yan. Ito na po. Habang sila ay nananabik sa inyo at nanalangin para sa inyo. Sino kaya ito? Dahil sa nag-uumapaw na biyaya ng Diyos sa inyo. Ito yung mga taong naghihintay ng blessing, ng grace ng Diyos. Nagpapasalamat sila in advance. Lord, thank you. May mga tao palang ginagamit sa amin at baka yun ay tayo. Sila'y nakakarating sa pananampalataya. Okay na po? Kahatid pa lang yung mga taong yung nagpapasalamat. Pipray din yan. Lord, salamat sa mga taong nagsusundo sa amin linggo-linggo. And that's it. Akala mo di ka kasama dyan? Kasama ka dyan dahil yung iyong itinutulong pang sasalamat. Lord, thank you po sa pagbabantay sa akin, pag-iingat sa akin. Ito yung aking pasasalamat, pagbibigay sa iyo ng appreciation. Nabigay ka dyan. Ginagamit din yan. Itong mga tao ito, habang sila'y nananabik, Lord, kahabagan nyo kami. May mga taong ginagamit siya. Okay? Naunawa na po ba natin? Ang gawain ito ay hindi gawain ng isa lang, kundi God looks on the heart. So, ang biyaya po ito, if God is in you, okay, you are in Christ, baliktarin natin, Christ is full of grace. Punong-puno siya. Ano mang bagay, puno siya ng grasya eh. Maliit na bagay, lalong nag-a-abound by His grace para magamit ka sa ibang taong di pa nakakakilala. Tayo po'y magsitayo at tayo magtatapos. Nawa ay nakatulong po sa atin ito, how to contribute to the Lord's work. Pag-pray natin po ang ating project na ito, na although dahan-dahan, pero ito po ay makakatulong para sa inyong convenience. Baka sa susunod, hindi lang kayo magja-jacket. Baka hindi lang kayo makapala jacket. Pag yan ay umandar na. 3 po yan. Kaya hindi natin alam kung anong gagawin ng Diyos yan. Baka mag-jello kayo lahat. O pag-pray lang natin. Tayo po ay magpasalamat. Dakilang Diyos, salamat po. Nanawaan namin na sa amin po palang ginagawang pagbibigay, pagkukontribute sa iyong mga gawain, Lord. Maraming tao ang natutuwa. At ang higit doon, Panginoon, kami po ay nagkapasalamat na ito'y pasasalamat lang namin sa iyo, pero lahat ng bagay pala sa amin ay nag-a-abound. Dumadami, lalong pinagpapala. Kaya, Panginoon, maraming tao din na nagpapasalamat sa iyo na kami pala ay nagagamit para sa kanila. Salamat, Panginoon, sa iyo pong ginagawa sa aming buhay. Napakaraming grasyang pinagkaloob mo na kami naman po ay minsan nakakalimot bilang kami katiwala. Harnawa, ay wag po kayo sa pagdating ninyo, Panginoon,
abutan nyo kami na tama ang aming pagpatakbo bilang kami katiwala mo lang. Lahat ng mayroon kami ay pag-aari nyo, kaya wala kami dapat ipagmalaki. Habang po nakaluko at nakapikit ang ating mga mata, wala pong titingin, kailan nyo huling pinasalamatan ng Diyos sa mga bagay na iyong natatanggap? Pastor, wala man po akong malaking sahod, ako'y estudyante lang. Pastor, wala naman akong hanap buhay, ako'y nagsusumikap lang. Hindi naman yan ang tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan po ng Diyos, ang puso ninyong mapagpasalamat. Kapag ang puso niyo ay mapagpasalamat, anumang bagay mayroon ka, dadalhin mo yan sa Diyos para pasalamatan mo siya. Kung totoong Kristiyano ka, na nais mong pasalamatan ng Diyos, ang puso mo ang tinitingnan ng Diyos at hindi ang iyong mga dala. Ang tinitingnan una ng Diyos ay ang tama, ang puso ng daladala mong pasasalamat. Nakilang Diyos, salamat po sa hapong ito. Salamat sa simple at maiksing pag-aaral namin na ang mga bagay na inaasahan namin, akala namin ritual, akala namin ay batas, yung pala, ang tinitingnan mo po dito, Panginoon, ay ang aming damdamin sa aming mga puso na hindi kami napipilitan, hindi kami naihiya o ano pa man, kundi ayon sa aming kasiyahan, sobrang kagalakan namin na kami nagtamo ng biyaya, nagtamo ng kaligtasan, nagtamo ng pasasalamat, nagtamo kami ng pag-iingat. Ito'y aming binibigay dahil kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, ngayong hapon. Salamat po sa mensahe ito. Pinupurit, pinapasalamatan ka po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.